Madami ka bang mga maling desisyon sa buhay? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Val Serrano, Maricris Abad, and Domer De Herio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa mga devotions natin every day. Natutuloy po natin yung ating devotion patungkol po sa buhay ni Samson. Now, si Samson po, siya po ay napakalakas. Napakalakas na tao pero hindi niya makontrol yung kanyang sarili. Nakokontrol niya lahat maliban yung kanyang sarili. So, dito po sa Judges chapter 16, makikita po natin dito mga kapatid na si Samson, meron talaga siyang kahinaan. Yung kahinaan niya, babae, no? Marahil alak. Kahinaan niya yung kanyang dila, hindi niya makontrol. So, dito po, si Delilah po, na kumbaga napaibig siya ni Delilah. At si Delilah po ay panig sa mga Pilisteo na kaaway ni Samson. Now, dito po sa istorya na ating matutunghayan, no? 3 beses niloko ni Delilah si Samson. Pero si Samson, para bang nagbubulag-bulagan, no? At hindi niya, kaya nga siguro binulag talaga siya literally eh. Kasi this time, niloloko na siya ni Delilah. Nagbubulag. Parang walang iniwan po sa panahon natin ngayon, no? Maraming tayong makilala, no? Marahil dito rin sa mga nakikinig sa atin, na-experience natin yung magbulag-bulagan dahil sa pagmamahal. Now, itong si Delilah po, binabayaran ng silver, ng pilak, para malaman yung sekreto ni Samson bakit napakalakas niya. So, si Delilah, syempre, mas malaga sa kanya yung silver kaysa kay Samson. So, talagang inaano niya si Samson, "Samson, ano ba talagang sekreto ng kalakasan mo? Bakit ang lakas-lakas mo?" So, sabi ni Samson sa kanya, ganito kasi yan eh, kapag ako, tinali ako ng sariwang yantok, no? At magiging katulad ako ng normal na mga lalaki. So yun nga yung ginawa, siguro nilasing siya ni Delilah. We can only imagine kasi paano mo gagawin yun kundi lasingin mo talaga para matalian ng yantok, ng sariwang yantok. Tapos nung dumating yung mga Pilisteo, sabi ni Delilah, "Samson, andiyan yung mga Pilisteo." Yung yantok talagang, yung tali na gawa sa yantok, pinatid niya lang. So, obviously, niloko siya ni Delilah. So, sabi ni Delilah sa kanya, "Samson, hindi mo naman ako mahal. Bakit ka naman ganyan sa akin? Hindi mo naman sinasabi yung totoo. Niloloko mo ko. You're making a fool out of me." Sabi ni Samson, "Actually, hindi naman talaga yantok. Kailangan bagong lubid. Pag tinali ako ng bagong lubid, hindi magiging mahina ako." So, yun naman yung ginawa ni Delilah, no? Siguro nilasing na naman siya at tinilian siya ng bagong lubid. Nung dumating yung mga Pilisteo, sabi ni Delilah, "Samson, nandiyan yung mga Pilisteo." Si Samson bumangon, pinatid na naman yung mga bagong lubid. So, andiyan na naman si Delilah, no? Sabi ni Delilah, "Anak ko naman, Samson, niloloko mo naman ako. Kala ko ba yun ang dahilan kung bakit, you know, kala ko ba 'pag tinalian ka ng bagong lubid, di ka na malakas, no?" Sabi ni Samson, "'Di, actually yung sikreto ko talaga, 'pag tinali yung yung inipitan, yung braided hair niya, pinalumpon tapos, tinali." So, yun nga yung ginawa ni Delilah. Tapos nung dumating yung mga Pilisteo, "Samson, nandiyan na yung mga Pilisteo." Bumangon siya tapos, you know, lumakas na naman siya. At, alam niyo po yun, 3 sunod-sunod na panloloko sa kanya ni Delilah na obviously gusto ni Delilah na talagang, mabihag siya ng mga Pilisteo. Now, yung pangatlo, basahin nga po natin sa verse 15. Sabi dito, "Then she said to him, 'How can you say, I love you? Paano mo nasasabing mahal mo ko when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me.
and haven't told me the secret of your great strength. Verse 16, with such nagging, she prodded him day after day until he was sick to death of it. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, lack of self-control leads to misery. Hindi na control ni una hindi niya kontrolado yung sarili niya sa pagnanasa sa mga prostitute, sa mga foreign women. Tapos di niya pa makontrol yung dila niya para sabihin yung sekreto niya. Kasi eventually sinabi niya yung secret niya eh. So, sabi po sa Proverbs, basahin po natin rito sa Proverbs chapter 7 verse 21 to 22. With persuasive words, she led him astray. She seduced him with her smooth talk. All at once he followed her like an ox going to the slaughter, like a deer stepping into a noose. Maganda po ito sa Tagalog. Sabi po rito, kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan. Yung mga lalaki pag natutokso para silang mga baka na hinihila patungo sa katayan. Hinihila na sila patungo sa katayan, sunod pa rin sila ng sunod. So sabi rito, tulad ng isang usa na patungo sa bitag. Yan po yung mga taong hindi makontrol yung kanilang mga sarili. Hinihila mo na patungo dun sa kanilang kamatayan, sunod pa rin ng sunod. Hinihila mo na patungo dun sa kapahamakan, sunod pa rin sila ng sunod. So, lack of self-control leads to misery. Ano bang nangyari kay Samson? Nung sinabi niya na yung sekreto niya, pinutol yung kanyang buhok, tapos naging miserable yung kanyang buhay. Mamaya makikita po natin yon. Point number 2 po, the mouth of a fool leads to his own ruin. Sabi po rito, dahil binungangaan siya ng binungangaan ni Delilah, verse 17, so he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazarite dedicated to God from my mother's womb. So sabi niya, actually sa totoo lang Delilah, Nazarite kasi ako. Hindi ako nagpapaputol ng buhok. Pero pag pinutol yung buhok ko, manghihina na talaga ako. Yeah, that for sure. Magiging normal lang ako na mga katulad ng ibang mga lalaki. So naniwala si Delilah, mukha namang nagsasabi ng totoo. Pinatawag niya ulit yung mga Pilisteo. Siguro nilasing niya na naman si Samson, tapos ginupitan ng buhok. Tapos pagdating ng mga Pilisteo, Samson! Andiyan yung mga Pilisteo. Pagbangon niya, wala na siyang lakas. Sabi po rito, basahin po natin yung verse 20. Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Iniwan na pala siya ni Yahweh. Wala na yung kanyang lakas. Interesting po ito bakit siya iniwan ni Yahweh? Pag-usapan po natin to sa dive deeper natin. So, the mouth of a fool leads to his own ruin. Yung mga sinasabi natin, pananalita natin. In the case of Samson, sinabi niya yung sekreto niya na dapat siya lang nakakalam. Nauwi po sa kanyang kapahamakan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 18 verse 7, pakinggan natin to mga kapatid. A fool's mouth is his ruin, and his lips are a snare to his soul. Kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. So yung mga bibig natin mga kapatid, ito rin yung magpapahamak sa atin. Sa maraming pagkakataon, for sure. Pinahamak na tayo ng sarili nating bibig. Pinahiya na tayo ng sarili nating bibig. Winasak na tayo ng sarili nating bibig. At pag hindi natin nakontrol yung bibig natin, patuloy tayong wawasakin yan. Lalo na sa mga tsismoso at tsismosa. Pangwasak talaga ng buhay ng iba yan, pero eventually, pati sarili mong buhay, wawasakin yan. And number 3 po, wrong decisions are not beyond redemption. Si Samson po mga kapatid, ang dami niyang mga maling desisyon sa buhay niya. Pagiging alcoholic niya,
pagiging babaero niya, and this time, yung hindi niya makontrol yung bibig niya, mga wrong decisions na nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Pero mga kapatid, yung mga wrong decisions natin, pag pinasakop natin sa Panginoon yan, hindi yan beyond redemption. Ibig sabihin, hindi yan, sobrang masalimuot na yung kinahinatnan mo na wala ng solusyon sa harapan ng Diyos. Kasi sa Diyos, laging may solusyon. Sa Diyos, laging may bagong pasimula. Sa Diyos, laging may pag-asa. It's not too late. Kahit marami tayong maling desisyon na nagawa sa buhay natin, hindi pa huli ang lahat. We just have to submit ourselves before God. All of our wrong decisions, kailangan ilatag natin sa harapan ng Diyos. Because in God, it's never too late. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1 po, pray for a spirit-controlled life. Ang dahilan po kung bakit ang Santong Espiritu sa panahon nila Samson, dumarating yung Santong Espiritu sa kanila, ini-empower sila pero umaalis din. Pero sa panahon po natin, mga kapatid, hindi po ganon. Tayo po'y pinananahanan ng Santong Espiritu. Nakatira sa atin ang Santong Espiritu upang gabayan tayo. Ang kailangan lamang po natin ay surrender, magpasakop. We need to have a spirit-controlled life. Yung buhay natin ay kontrolado ng Espiritu, hindi kontrolado ng laman, hindi kontrolado ng sarili nating dila, hindi kontrolado ng ating mga sarili. Number 2 po, dedicate your mouth to God. Isang kaparaanan para maiwasan natin yung pagsasalita ng hindi maganda. Pagsasalita ng ikawawasak ng iba at ikawawasak ng ating mga sarili. Paano po natin maiwasan yon? We dedicate our mouth to God. Lagi tayong conscious na, Lord, yung bibig ko para sa ito. Hindi ako magsasalita ng isang bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Hindi ako magsasabi ng isang bagay na hindi ka matutuwa. This mouth is for you, dedicated for you. And number 3 po, submit to God's redemptive work. Alam niyo po yung buhay ni Samson, naging masalimuot. Kasi binulag siya dinukot yung mga mata niya basahin nga po natin sa Judges, Verse 21, then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze shackles. They set him to grinding grain in the prison. Bulag na siya, tapos ginawa pa siyang tagagiling ng mga grain, So isipin niyo, bulag ka, tapos wala kang ginagawa kundi maggiling kung anong pinapagawa sa kanya. So talagang masalimuot yung kanyang buhay, but that situation is not beyond redemption. Sa kahuli-hulihan po ng kanyang buhay, nanalangin siya, tumubo ulit yung buhok niya, At yung mga Pilisteo, habang nagpa-party sila, 3,000 nandun sa roof deck, tapos marami pang tao dun sa baba. Ginagawa siyang katatawanan si Samson, pinatawag siya para kutsain. Pero dito nanalangin siya, sabi niya, then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me. Please God, strengthen me just once more, and let me, with one blow, get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Nanalangin siya sa Panginoon, Lord, just give me one more strength. Tapos ang ginawa niya, tinulak niya yung 2 poste, nagiba yung buong templo, at nagkandamata yung mga Philistines. So yun po yung kanyang vindication, yun po yung kanyang victory. So submit to God's redemptive work. Pag nagpasakop ka sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat, Pwede ka pang magkaroon ng magandang storya. Yes, namatay si Samson sa huli, hindi na siya ulit nakakita, pero merong redemption sa kanyang buhay. At ngayon naaalala natin si Samson. In fact, sa Hebrews chapter 11, inaalala si Samson sa kanyang pananampalataya, lalo na yung mga huling panahon ng kanyang buhay. So, para po sa ating discussion, why do you think Samson kept trusting Delilah even when she repeatedly tried to trap him? At para naman po sa ating dive deeper, sagutin po natin tong 3 mga katanungan po na ito. So, how did Samson violate his vow as a Nazirite? Was it because of Samson's haircut? Napangitan si Lord siguro, kaya umalis si Lord sa kanya? Pag-usapan natin yan mamaya sa dive deeper. Tsaka, how is Samson a shadow of Jesus? So, tayo po yung manalangin. Father God, when I read Samson's story, I realize how easy it is to slowly drift away
without even noticing it. Sometimes temptation looks small at first, and I think I can handle it, but you see my heart better than I do. Please guard my heart from the things that slowly weaken my love for you. Teach me to take sin seriously and to run away from it instead of playing with it. I don't want to rely on my own strength because I know it can fail. Help me to stay close to you every day so that my life remains strong in your grace. In Jesus' name, Amen and Amen. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.